Ay, ang ganda ng ano talaga, no? Ang ganda talaga ng bago matapos ang 2024 sa Davao City. Ang ganda ng kanilang pinakita. Model to sa buong Pilipinas kung ano ba ang mayroon sa Davao City. So, ganun na lang ba ang mga kalaban ng mga Duterte? Ganun na lang ba ang naninira sa mga Duterte? Ito, sampal sa inyo to. Ito yung mga asset na bali turnover na noong Friday. So weekend, bago mag-weekend, na turnover na itong mga asset ng Davao City. Take note, itong mga gamit nila sa iba't ibang mga ano dito sa Davao City, sa LGU, no. Itong sa may bumbiro, ito sa basta pang rescue, hindi to galing sa national government. Sariling pira nila to na ginastos para dito sa kanilang asset. So, sabihin na naman sa inyo, unahin ko to dito sa bandang bungad. Baka mamaya pag ano naman, bigay ni Bongbong Marcos yan. Pwe! Bigay ni Bongbong Marcos yan. Pwe! Sabihin ko yan sa inyo. Hindi yan nanggaling sa national government. Sampal sa national government ang ginawa nitong Davao City sa kanilang serbisyo dahil talagang binalik sa taong bayan, lalong-lalo na sa siyudad ng Davao, itong ginawa nila ngayon. Ito, iba't ibang unit ang mga nandiyan ngayon sa Davao City. So, ipakita ko sa inyong video, bahala na kayo humusga kung ano ba talaga ang mga Duterte. Magnanakaw ba sa gobyerno? O itong kasalukuyang gobyerno natin ngayon ang namumuno na sobrang magnanakaw na? Pasok ang video. Ituno na sa Davao City LGU ang mga bagong emergency response vehicle ngadto sa nagkariyang buhatan sa LGU. Ani ang report ni John D. Esteban. Sukad 1992 pa, nagpuyo si Tatay Bobong sa Purok 52A, Barangay Talumo Proper, Davao City. Ang ilahang lugar, bahaunon. Gani itong una daw, kung mukusog ug magdugay ang ulan, mulapaw ang tubig sa creek. Yung noon, marag lisod itong panahon na kay kusog mo ng sug. Dili, di na madalagakot nimo kay paggawas nimo ang tubig na nasa karsada. Hinoon karon arang-arang na kay naanay riprap. Usa sa nag-unang problema sa Davao City ang baha, kay ubay-ubay nga barangay ang bahaunon. Gawa sa flood control projects, nakatutok ang lokal nga panggamhanan sa mga disaster o emergency response vehicle. Gani, dunay nadugang nga bagong asset sama sa fiberboat, disaster Ang ganda truck, niyan, fiberboat, ug mga emergency ambulansya. vehicle. Ang mga asset giturn over Oo, mga adlaw sasakyan ng mga Biyernes, pulis. December 27. Iapod-apod kini sa CDRRMO, City Engineers Office, Ayan, City mga dump Environment trucks. and Natural Resources Office, City Transport and Traffic Management Office, Bureau of Fire Protection, Task Force Para sa mga Davao, bumbero. ug Davao City Police Office. Sasakyan ng mga pulis, Dako oh. yan siya og support no sa ato ang Ito si retired Colonel Alfredo Baluran. sa ato ang Pakinggan niyo ang sinabi paghatag nito, og kung services saan sa galing ato ang ang pundo. mga kaigsunan kay tungod ang Davao City dako kayo siya og area no and daghan kay ta og mga constituents nga dapat nato serbisyuhan. Ang pondo alang niini gikan sa disaster fund sa syudad. Ang budget ani isa 5% no 5% na disaster funds no so kini siya is napili siya dito sa local disasters reduction and management investment plan namo. 5% kinuha nila sa pondo ng disaster fund at binili nitong mga equipment. Tapos ganito yung mga tatak Duterte. Hindi pa dumating yung mga trahedya, hindi pa dumating yung mga kalunos-lunos na mangyayari, mayroon na silang mga asset na nandyan nakaprepare. Hindi kagaya nung sinasabi na mayroong 5,500 flood control, pero binaha ang Bicol, binaha ang Luzon, nakakahiya. Katatapos lang ng SUNA, sinabi niya yun na nakaprepare na yung 5,500 na flood control, pero hindi nangyari yun. Tinisting agad after 2 weeks. Ano nangyari noon? Ito, galing sa kanilang, narinig natin ha, galing sa kanilang pundo to na binili nila ng asset. 5% doon nila binili sa mga equipment nito. Kumpleto, may para sa mga bumbero, para sa mga pulis, mga dump trucks. O may mga hindi rubber boat, di ba? Yun yung binili nila para just in case man magkaroon man ng baha ang Davao City, mayroon silang mahugot na mga equipment yan. Hindi pa yun hindi kagaya nung nakaraan na
naghanap pa sila na kung saan makakuha ng mga asset. Yung sinabi na mayroon manggaling pa sa Davao City, ang Davao City mismo, mayroon na sila dyan. How about dito sa Metro Manila, mayroon ba yung ganyan? Wala. Nag-iisa lang po ang Davao City na nagkaroon ng asset na ganun. Nag-iisa lang po ang mga Duterte na mayroong utak na ganun na para sa taong bayan talaga ang kanilang gustong mangyari. Hindi yung puro korap, hindi puro yung bulsa mo na punuin. Wala nang pakialam sa mga tao ngayon na naghihirap. Pero ang Davao City, anong nangyari ngayon sa Davao City? Tapos ito, magko-comment kayo, tirahin pa rin yung mga Duterte. May balita na, mainstream media yan. Local mainstream media, kaya lang, saan ang national mainstream media nito? Hindi ito binalita sa national mainstream media. Natapalan na naman ang mga mainstream media dito. Pag wala kayong silbi, mga mainstream media, wag na kayong magbalita. Local mainstream media to sa GMA7, yung One Mindanao. Ito yung doon. At saka nakikita ko doon na nag-cover doon na binabato talaga yan sa mga balita. Itong SMNI. Sayang lang ang SMNI. Wala tayong makikita nito sa TV ngayon kasi nga suspendido nga yung nila, franchise ngayon. Gawa. Pag nagbalita kasi ang SMNI, kung anong nakikita nila, yun talaga ipapakita nila yun. Hindi kagaya nitong mga mainstream media, GMA7, ABS-CBN, News 5, tapal yan. Wala yan silang mga balita na talagang against sa gobyerno. Pabor sa gobyerno lagi yan. Nag-channel pa to. Takot kasi mawalan sila ng franchise. Di kagaya ng SMNI, hindi sila takot kung mabaliwala ang kanilang franchise. Ngayon, nakikita natin may nagva-vlog niyan kung ano ang mayroon doon. Sabi ko nga, yung mga mainstream media, kung wala man lang kayong silbi dyan, di wag na kayo magbalita para kung totoong serbisyo sa mga tao yan ginagawa nyo. Ibalita nyo yan sa national TV, hindi yung local TV nyo ang nandoon lang. Ang local TV ba di binabato sa national TV para ipakita sa buong Pilipinas na ganito ang nangyari sa Davao City ngayon? Ang ganda ng ihimplo ang Davao City. Ang ganda ng ihimplo ng mga Duterte. Dahil ito yung mga tao na to ang lumingon talaga sa mga tao kung anong mayroon tayo. So, ito yung nakikita natin ngayon na mga equipment nila. Hindi yan pera ng national government nang galing. Local government yan. Tapos, ang magko-comment na naman, sabihin mo kay Bongbong Marcos yan. Pwel ka na lang yan Bongbong Marcos nyo. Wag na kayong dyan. Kung wala kayong magawa dyan na pa rin nyo yan, dipinsaan pa rin nyo yung presidente na yan na walang kwenta, walang nagawa dyan sa gobyerno ngayon, manahimik na lang kayo. Wag na kayong tudo dipinsa pa niyan. Payong kayo ng payong dito sa presidente na to. Wala. Bayaan nyo yung mabasa. So malapit na ang pagpirma ng national budget natin. Bukas na. Tingnan natin kung yung kabilang paa ni Bongbong Marcos nandoon na sa hukay. Nakaano na yan. Nakaabang na. Kasi pag once nagkakamali siya dyan, may paglalagyan siya. Hindi natutuwa ang mga tao sa kanya. Sa itong budget na yung trillion. As in trillion o peso ang ating budget. Pero nakita natin kung anong priority. DepEd, talagang hindi na priority sa kanya. Ibig sabihin wala siyang pakialam sa education ng Pilipinas ngayon. Kaya walang problema yan sa kanya. Magkandabubo ang mga estudyante sa atin. Kung anong mga benepisyo sa mga dapat ibigay sa mga estudyante sa mga state university na dapat mayroon dyan. So, sana tularan ang Davao City sa ginawa nilang maganda. Napakaganda.